So, nakaraang araw mga sangkay, may mga inilalabas nga po yung mga vlogger na sinasabing may makakasuhan daw po sa hanay ng mga DDS. At hindi daw po yun si Cheese, hindi rin daw po si Jinggoy, hindi rin daw po itong si Joel Villanueva. So, sino yon mga sangkay? Ngayon, lumabas na po ang mga pangalan. Alright, so pag-usapan po natin ito. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito, mainit-init po ito, mga sangkay na ating pag-uusapan. Dahil nga po, lumabas na po yung mga pangalan, mga nasabing pangalan ng mga makakasuhan. Aba, okay, ito, pag-usapan po natin. Anyway, ito na, shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Alright, so ito ang balita mga sangkay. Tingnan po natin. Unahin po muna natin mga sangkay itong patungkol po dito sa yung lagi pong sumisigaw na DDS na ang pagkakaalam ko, Vice Mayor ata ito, lawyer din po, no? So tingnan po natin kasi mukhang ito na po yung susunduin ngayon ng NBI. Kaya nahaharap siya ngayon sa tambak na reklamo sa NBI. Narito ang agenda report Grabe, tambak. ni Andrea Salve. Nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo sa National Bureau of Investigation si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Nako, Vice Mayor pala ito. Lagi ko naman ito nakikita mga sangkay. Lagi pong sumisigaw kapag parang action star eh. Kabilang ang inciting to sedition at unlawful utterances. Formal itong inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ngayong araw na nag-ugat umano sa ilang social media videos ni Respicio kung saan hinihimok niya ang kanyang audience na mag-aklas laban sa gobyerno. Nako, yari ito. Ano kaya ang reaksyon niya dito, ano? Iko-quote ko lang yung sa paragraph 7. Ito yung sa isang event na sinabi niya. Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si VP Sara. Posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Posible, oo. Tapos sabi ni Attorney Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon sa demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Attorney Respicio, revolusyon. Attorney Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Attorney Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, wow, willing ba kayong mamatay? Yari. Ayon kay CICC Executive Director Aboy Paraiso, isa itong patunay sa kanilang gumugulong na pakikipagtulungan sa Presidential Communications Office laban sa anyay online behavior, partikular na sa mga pag-uudyok na lumaban sa pamahalaan. Giit pa niya, wala silang kinikitil na karapatan dahil lampas na umano ito sa malayang pagpapahayag ng saloobin. This is no longer a behavior we can tolerate on social media. Kung dinidisregard nila yung traditional media, na wag paniwalaan kayo at sila lang ang paniwalaan at, and they're using their platforms not only to discredit the traditional media but to promote their own agendas, promote their own narratives at madalas ang naratibo na yan is mag-commit ng violence, mag-take up ng arms. Gugulong na raw ang case build-up sa reklamo at ipatatawag si Respicio para sumagot sa mga aligasyon. Pero ang pagkakaalam ko, may sagot na siya dito, di ba? Alam ko, sana may balita din dito yung sagot niya, pambihira. Pinag-aaralan na rin ng ICC kung sasampahan din nila ng disbarment case ang abogadong Vice Mayor. Nako, yari pag na-disbar to. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na makukuha ang panig ni Respicio. Pero sa isang Facebook post, ilang oras bago inanunsyo ang mga reklamo sa kanya, Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a large piece naging maanghang lang ang binitawan niyang mga salita laban kay Matibag. Para sa agenda,
So ayan mga sangkay, no, parang hindi po tinablan itong taong to ng takot. Pambihira pero malaki mamaya mangyari sa kanya yung ano, 'di ba? Madisbar talaga siya kasi kita niyo yung behavior niya. Hindi na po pang lawyer eh. Pero ayun nga po mga sangkay, may free speech naman po sa Pilipinas. Kaya nga lang minsan ginagamit po natin sa kawalang hiyaan eh. Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ito, magandang balita to mga sangkay kasi nilabas na po ang mga pangalan ng mga sinasabing kakasuhan. Hindi po ito si Joel hindi rin po si Jinggoy, hindi rin po si Cheese. May napipinto manong pagsasampa ng mga kasong plunder at graft laban sa ilang matataas na opisyal dahil sa flood control scandal. Ayon sa veteranong journalist na si Ramon Tulfo, magsasampa ng plunder case ang ombudsman laban kay Senador Mark Villar. Ayan na. Kaugnay ito sa mga proyektong iniuugnay sa DPWH. Ayun, magiging super busy si Ombudsman Boying Rimulya sa mga darating na araw. Kaliwat kanang pagsasampa ng kaso ang gagawin ni Rimulya sa mga sangkot sa ilang ghost infra projects ayon sa aking Tweety Bird. Sinabi ng aking Tweety Bird, nakasado na ang plunder case na isasampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Mark Villar na kalihim ng Department of Public Works sa Highways ng nakaraang administrasyon. Laman ng reklamo ang resulta ng investigasyon sa testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo na umabot umano sa 18.8 billion ang nakuhang proyekto ng construction firm na pag-aari ng kamag-anak ni Villar. Naku, yari pala sila dito. Noong siya pa ang kalihim mula 2016 hanggang 2021. Binanggit din ang testimonya ni dating DPWH at Undersecretary Roberto Bernardo kung saan umaabot umano sa 18.8 billion pesos ang mga proyektong napunta sa construction firm na iniuugnay sa mga Villar. Kasama rin daw sa mga posibleng kasuhan si Senador Bongo dahil sa halos 200 infra projects Nako, yari. na nai-award sa CLTG construction firm na iniuugnay sa kanyang pamilya. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na senador. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Okay, so ayan po mga sangkay, no? Mukhang ito na nga. Akala ko nga si Cayetano Hindi pala. Ito pala ay si Bongo at itong si Mark Villar na dati pong DPWH Secretary ni former President Duterte. Amira no? Mukhang matindi palang bakbakan ito ngayong taon mga sangkay. Sabi ko nga sa inyo, kung sino ang mananalo this year sa banggaan na ito sa magkabilang panig, sila na po ang magli-lead sa 2027 to 2028. Kaabang-abang to mga sangkay kasi politika po ito. Masyado pong magulo po talaga. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.